For today's video mga idol, ituturo natin kung paano ka ba mag-install ng One Relay Setup, power appliance, battery operated sa mga accessories loads ninyo, at isasama na rin natin ang pag-install ng mini driving light na version 2 at version 1 na may kasamang horn passing. So this is light modifier, the wiring motovlogger. Like, share, and subscribe to my YouTube and follow na rin sa ating Facebook. Okay, so umpisa natin. So unang-una mga idol, pag first time nyo pa lang gagawa ng ganitong modification sa mga motor ninyo o sa mga client ninyo mga lodi, ito muna ang dapat nyong malaman. Unang-una, dapat malaman ninyo ang kulay ng mga accessories line. Sa Honda, black. Okay? Sa Suzuki, orange. Accessories yan mga lodi. Yamaha is brown, Kawasaki is brown. Dapat natin itong malaman kasi dito natin kukunin yung supply ng ating relay galing accessories wire. Okay? So pagdating naman sa mga color wire na mga ground na mga motor, Honda is dark green. Kasi sa Honda may kasamang light green po yan mga lodi. So dapat dark green yung ating ground na gagamitin. Tapos sa Suzuki, black, white. Tapos Yamaha is black, Kawasaki is black, yellow. Pagdating naman sa kulay ng mini driving light na version 2, black is ground, white wire is combination po yan ng high beam at low beam. Ibig sabihin, pag nilagyan mo ng power, yung iilaw, yellow at white na magkasabay. Okay? So, yellow wire is high beam, kulay dilaw po yan ng ilaw. Tapos, red wire is low beam, kulay puti po na ilaw. Okay? So, tandaan nyo mga lodi kasi, etong mga wire na to, gagamitin natin sa pag-wire dito sa ating power appliance, battery operated, at one relay setup kung tawagin. Okay? Umpisa natin mga lodi sa pag-wiring. Okay? So, ulitan natin. Sa pag-wiring mga idol ng one relay setup, power appliance, battery operated, kailangan nyo ng relay. So ano nga ba ang relay na gagamitin natin? Pwedeng 5 pins na transparent or 4 pins. Ang tawag doon is PDT. Tapos yung sukat niya 30 ampere above. Okay, yung sukat ng amperahe ng relay. Pagdating naman dito sa ating example mga lodi, dahil bush ito, yung gagamitin natin pa pwedeng 5 pins or 4 pins. Tapos yung sukat ng ating relay 30 ampere pataas. Okay, good na yun mga idol. So umpisa natin mga lodi ha. So sa pag-wiring ng one relay o power appliance or battery operated, yung ating 30 ng relay, i-connect natin sa 16 gauge na wire. Dapat nakahinang to mga idol ha. Tapos yung isang paa ng fuse, 20 ampere sukat, i-connect natin dyan. So ayan. Tapos yung kabilang paa ng fuse, i-connect natin sa positive terminal ng battery with I terminal. Dapat nakahinang mga lodi. At yung ating fuse, dapat hindi siya umalog para hindi iinit yung ating fuse at yung ating wire. Dapat hindi siya umalog. Tandaan mga lodi, dapat nakahinang. Okay, so dito tayo sa relay. Tandaan nyo mga idol, yung tinuro nating accessories ha, kulay ng accessories wire ng mga motor at yung mga groundings at yung mini driving light. So sa pin number 85 ng relay, kapag Honda, i-connect natin niya sa dark green. Okay? So kapag Suzuki, black, white. Okay? So pag Yamaha, dark. Kapag Kawasaki, black, yellow. So kung dahil Honda ito mga lodi, i-connect natin sa dark green. So kung ayaw nyo i-connect sa mga wire, gusto nyo i-erecta yung pin number 85 sa chassis, pwede mga lodi, or kaya doon sa negative terminal ng battery. Walang problema po dyan. Okay? Same lang sila ng method. Tapos, dito naman tayo sa pin number 87 sa gitna. So, dito mga lodi,
bakante nyo muna ngayon. Okay? So mamaya, bibigyan ko ka ng idea na pwedeng gamitin yung gitna na 87 ng boost na relay. Okay? Tapos, dito naman sa pin number 86, saan ko ba yung kinuha mga loads? Okay. So, sa pin number 86 ng relay, nakakonect yan sa black wire ng susian ng Honda Alpha 125. Okay. So, example natin mga lodi is Honda. So, kung Suzuki ka man, ang kulay ng wire na gagamitin mo dito is orange. I-connect mo sa pin number 86. Kung Yamaha man yung ginagawa nyo, yung kulay brown. I-connect nyo dito, i-connect nyo sa pin number 86. Or Kawasaki, kulay brown din. Galing susian. Yung kulay na accessories wire niya. Okay. So, dahil Honda to, ating example, kaya kulay black. Okay. So, saan ko ba ito nakuha? Yung black wire ng mga idol. So, gito siya mga lodi. Di ba sa mga susian natin, usually, may wire po dyan sa likuran. Okay? May wire dyan mga idol. Tapos, yung pinaka-original connection talaga nito, yung black wire na to, ayan, nakakonect sa pin number 86. At itong black wire nakakonect sa pin number 87. Magkadugtong yan sila mga idol. Magkadugtong talaga yan sa original or sa factory. Paglabas ng factory mga lodi, yan yung pinaka-original connection ng harness ng mga motor natin. Okay. Suzuki ka man, orange wire yun, Kawasaki, brown wire, Yamaha, brown wire din. Magkadugtong itong wire na to. Okay? Yan. So ngayon, dahil nilagyan natin ng relay, kaya naging ganyan. So bago na tayo pumunta dyan, dito muna tayo mga lodi. Okay? Ito muna itatopic natin. Okay? So, di ba, ang gagawin niyo mga lodi sa likod ng susian ng mga motor ninyo, may wire dyan. Either Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, may wire po dyan na accessories. Ang gagawin nyo doon, naka-bullet terminal yan or naka-socket, paghiwalayin nyo. Yung accessories wire ninyo, magkadugtong yan. Through socket or bullet terminal. So, ang gawin nyo, paghiwalayin nyo. Okay. Dalawa na. Ito ngayon yung isa, galing susian. Yung isa galing susian. Yung isang wire galing naman sa harness. Either orange, brown, or black yan mga lodi. Ganito ang gagawin nyo. Galing susian, i-connect nyo sa pin number 86. Okay. Tapos yung galing harness na accessories na pinaghiwalay ninyo, i-connect nyo sa pin number 87. Kung saan yung wire na yon, dyan nakakonect yung fuel pump, park light, CDI or ECU, horn, panel gauge, tail light, headlight, dyan po nakakonect. Okay. So, paano naman pag Suzuki? So, siyempre mga lodi, kung orange man yung Suzuki, so, ang kulay ng accessories wire ng Suzuki is orange. So, ipalagay natin orange to. So, paghiwalay nyo lang din. Tapos, yung isang accessories wire na orange na galing sa susian, i-connect nyo sa pin number 86. Tapos yung kabilang dulo na orange wire papuntang harness, i-connect nyo sa pin number 87. Sa Yamaha, ganun din. Yung brown wire nakaka-connect sa susian, i-connect nyo sa pin number 86. Tapos yung isang brown wire na galing harness, i-connect nyo sa pin number 87. So same lang mga lodi. Sundan nyo itong gagawin ko. Okay? Tapos, na-install natin yung power appliance, one relay setup or pagbabata operated. Nakabit nyo na. E paano kung gusto nyo mag-install ng mini driving light? Ganito ang gagawin natin mga idol. Okay? So ito yung aking isang paraan ha. May maraming paraan sa pag-install ng mini driving light sa one relay, power appliance or battery operated. So first step, so unang method mga lodi, yung blue wire ng domino switch, i-connect natin sa
black wire ng ating Alpha 125 kung saan nakakonect naman ito sa pin number 87 ng relay. Ayan, pwede yan. Isang method yan mga lodi. Tapos, kasi yung blue wire na ito mga lodi, ito yung pinaka main supply. Okay, so yung blue wire, i-connect natin yan sa black wire ng Alpha 125 kung saan nakakonect naman yung black wire na yan sa pin number 87 ng relay. Okay? Tapos yung brown wire ng ating domino switch, yan yung high beam, nakakonect yun sa dalawang dilaw ng mini driving light. Pagsamahin nyo, i-connect yun sa brown wire. Tapos dalawang red wire na mini driving light, yan yung low beam ng ating MDL, i-connect yan sa black wire ng domino switch para po yan. Tapos yung black wire ng domino switch para po yan sa low beam. Okay. Tapos yung black wire ng ating MDL, dahil negative ang isusupply nyo dyan, pwede nyo i-connect sa negative na mga wire ninyo. Tulad ng Suzuki, black, white, Kawasaki, black, yellow, Honda is green, Honda dark green, tapos Yamaha is black. Kung ayaw nyo i-connect dun sa mga wire na nabanggit ko, sa mga groundings ng wire, pwede nyo i-rekta sa negative ng battery or chassis ng mga motor nyo. Dapat walang mga kalawang. Okay. So dito naman yung so isa na lang wire na natitira sa ating MDL, yung white wire. Okay. So white wire na ito mga lodi, i-connect yan sa papuntang stock na busina na harness ninyo. Okay. Di ba sa busina meron yang wire dalawa, lalo na sa Alpha 125, may green at gray. Yung gray, babalatan nyo yun. Tapos yung white wire ng MDL, maglatag lang kayo ng kaperasong wire para umabot. I-connect nyo sa gray wire ng stock horn na busina ninyo. So, pag busina nyo sa switch, iilaw yung MDL ninyo. Kahit nakabukas yung high beam, pag busina nyo, yung mag-blink is low beam, yung kulay puti. Kapag naka-on naman yung kulay puti nyo na MDL, pag busina nyo, yung iilaw or mag-blink kulay dilaw. Okay, so kung naka-off naman yung MDL ninyo, pag busina, yung iilaw o yung mag-blink, yung puti at dilaw sabay. Okay, so paano naman kapag version 1 yung ikakabit ko dito sa power appliance or sa one relay setup or tinatawag na battery operated? So, ang gagawin niyo mga idol, ganito. Kukuha kayo ng diode na 3 ampere. So, kasi pag version 1, ang kulay ng mini driving light, red, yellow, and black. So, wala yung dilaw. So, wala yung white. So, ang gagawin natin mga lodi, from yellow wire, magdudugtong kayo ng wire. Okay? Yan. Tapos, bago nyo idugtong sa gray wire ng stock horn ng Alpha 125 or 150, maglalagay kayo ng diode. Yan. Okay. Tapos yung silver marking ng diode nakaharap sa yellow wire. Ayan. Tapos yung kabilang paa ng diode nakatap sa gray wire. So pag busina mo, mag-blink yung dilaw na ilaw. Okay? Kapag naka-off yung MDL. Pag naka-on naman yung low beam ng MDL, pag busina mo, yung mag-blink yung yellow beam ng MDL. Kapag naka-on naman yung yellow beam ng MDL, pag busina mo, wala nang mag-blink kasi supplied na ng power yung yellow beam. Okay? Kasi geto yung mga lodi. Pag version 1 po talaga, may mga mini driving light na kahit lagyan mo ng diode yung red wire at yellow wire, hindi pa rin siya mag-blink kapag nilagay mo ng diode. May mga ganong mga mini driving light. So, ang gagawin natin dito mga lodi, maglalagay tayo ng 3 relay. Okay?
So kung paano gawin yon, i-browse nyo lang sa aking mga videos. Makikita nyo doon mga lodi, reversible mini driving light passing with 3 relay. Ito yung susundan nyo mga lodi. Yun yung mga susundan nyo. Para mag-blink pa rin yung mini driving light nyo kahit version 1 lang yung gamit na MDL. Okay? So, ito yung unang pagse-set up ng MDL mga lodi. Okay? Iko-connect nyo sa black wire ng accessories ninyo mga lodi na nakakonect naman sa 87 ng MDL. Ayan, yung blue wire. Okay? So, kung ayaw ng ganyang paraan mga lodi, pwede rin ganito. Di ba dito mga idol, bakante? 87, bakante yan. So, ang gagawin nyo sa mga lodi, kung ayaw nyo, kung gusto nyo gamitin yan, from blue wire, itong blue wire mga lodi ng domino switch, imbis na connect dito sa black wire, ang gagawin nyo, putulin nyo yan. Ito, putulin nyo yan. Yan. Para medyo maganda yung connection. Tapos, yung blue wire na to, dito nyo i-connect sa 87. So, wala nang bakante dun sa relay. Gamit lahat. So, ito yung mga pamamaraan mga lodi sa pag-i-install ng mini driving light through power appliance, one relay setup, at battery operated. Pinaka-purpose lang naman na kasi natin dito mga lodi, kaya natin ginagawa yung ganitong setup or pagmamodify para yung pinaka-harness ng ating motor hindi siya mag-o-overload. So, ibig sabihin ba, binamaliit mo yung gawa ng mga manufacturer pagdating sa harness? So, hindi ko sinasabi mga lodi. Ang ginagawa lang natin dito, tinutulungan na lang natin yung ating motor para hindi magkaroon ng fluctuate doon sa kanyang mga loads. Kasi, tingnan nyo mga lodi, ganito yan. Okay, bigyan ko kayo ng example. Ayan. Di ba sabi ko nga sa inyo, itong black wire na to, example natin Honda, galing susian mga lodi, ito. Wait. Galing susian, yung black wire na to, at yung black wire galing 87, papuntang mga load, magkakadugtong yan, di ba? Okay. So, pag susi mo dito ngayon, from here, tatakbo yung kuryente sa main fuse, papuntang black wire. Pag dumaan na yan sa black wire, siyempre magdi-distribute na yan mga power, papuntang fuel pump, park light, CDI, ECU, horn, fuel gauge, tail light, signal light, etc. etc. So, marami na siyang dinaanan mga idol, di ba? Marami na siyang susuplayan. So, ngayon, yung mga power dyan, hindi na yan kinakaya sa 18 gauge na wire. Okay, so ang gagawin natin para masustain yung power na kinakailangan doon sa accessories, lilinyahan natin ng panibago. So, ang gagawin natin, tutulungan natin yung accessories. Yung black wire na to ay magiging trigger na lang. Tapos, yung linya na to, papuntang relay, pinaka main supply papuntang loads. So, sa ganitong paraan, mabibigay natin yung mga power na hinihingi ng mga loads. Kasi, dalawa na yung ating linya. From here, pinaka main supply, tapos yung trigger, galing susian. So, dito, hindi na gaanong mahihirapan yung harness. At syempre, kung hindi na mahihirapan yung harness, yung ating mga load, makukuha niya yung sapat na power para siya ay gumana ng maigi. So, yun yung dahilan kung bakit natin mino-modified yung ating harness. Ina-apply natin yung mga method na one relay setup, power appliance, battery operated, para matulungan yung harness at masustain yung mga power na kinakailangan ng load.
Okay? So this is Light Modifier, the wiring motovlogger mga idol. Kung sakali nagustuhan mo yung ating vlog, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow sa aking Facebook page.